Paano kung sasabihin ko sa iyo na may isang mensahe mula sa Fatima na hanggang ngayon po ay patuloy na pinagdedebatihan ng buong mundo? At paano kung ang mensahe pong iyon ay hindi talaga tungkol po sa simpleng prophecy, kundi tungkol sa isang spiritual crisis na nangyayari ngayon? Noong 1917 po, tatlong simpleng bata po sa Portugal ang nagsabing may nagpakitang babaeng mas maliwanag pa sa araw. At mula roon po nagsimula ang isang pinakamisteryosong kabanata sa kasaysayan po ng Simbahang Katolika. Ang tawag po dito is the Third Secret of Fatima. At hanggang ngayon po, marami ang naniniwala na may mas malalim pa itong kahulugan. Now, ano ba talaga ang Third Secret of Fatima? Well, noong 1917 po, habang nilalaman po ng unang digmaang pandaigdig ng Europa, habang milyong-milyong tao pong namamatay sa digmaan, habang ang mundo po ay tila nawawala ng pag-asa, may isang bagay po na nangyari sa maliit po at halos hindi kilalang bayan po sa Portugal. At sa lugar po na tinawag na Fatima, tatlong simpleng batang pastol po ang nagsabing may nagpakita sa kanila. Hindi po hari, hindi po politiko, hindi po sikat na tao, kundi isang babaeng nababalot po ng liwanag. Ang kanilang mga pangalan ay sina Lucia dos Santos, Jacinta Marto at Francisco Marto. Wala silang kapangyarihan, wala po silang impluwensya, wala po silang kayamanan, mga ordinaryong bata lamang sila. Ngunit ang kanila pong nasaksihan ay magiging isa po sa pinag-uusapang pangyayari po sa kasaysayan ng simbahan. Sa loob nga po ng 6 na magkakasunod na buwan, mula Mayo po hanggang Oktubre 1917, nagpakita umano si Mama Mary sa kanila. At sa bawat pagpapakita po, may dala siyang mensahe. Hindi po tungkol sa politika, hindi po tungkol sa kayamanan, hindi po tungkol sa pangyarihan, kundi tungkol sa panalangin, sa pagsisisi, sa pagbabalik loob, sa rosaryo, at sa kaligtasan ng kaluluwa. Ngunit may isang bahagi po ng mensahe na nagdulot po ng misteryo. Ito po tinatawag ngayon na the Third Secret of Fatima. Sa loob po ng maraming dekada, halos walang nakakaalam kung ano pong nilalaman ito. Habang lumilipas nga pong panahon, lumalaki rin po ang tanong, bakit ito itinago? Bakit ito agad inilabas? Ano ang nakita ni Sister Lucia? May nakakatakot bang babala? May propesiya ba tungkol sa kinabukasan ng mundo? Dito na po nagsimula ang misteryo. At habang mas matagal po itong nananatiling lihim, mas lalong lumalaki po ang interest ng buong mundo. Maging po mga historiador, mga mamamahayag, mga pari, mga ordinaryong katoliko, ay naghihintay po kung ano talaga ang nilalaman nito. Ngunit bago po natin tanungin kung ano po ang nasa third secret, mas mahalaga pong tanungin muna, bakit pinapayagan ng Diyos sa mga ganitong pangyayari? Bakit may mga vision? At biblical ba talaga mga ito? Well, ito po ang unang kailangan maintindihan. Dahil maraming tao po ang agad na nagdududa kapag naririnig nila ang salitang vision, apparition, supernatural message. Ngunit kapag binuksan po natin ang Biblia, makikita po natin na mula sa Genesis hanggang sa Revelation, ginagamit ng Diyos ang mga vision para kausapin po ang kanyang bayan. Kagaya po, in Acts chapter 2 verse 17, your sons and daughters shall prophesy, your young men shall see visions. Hindi po ito imbensyon ng modernong panahon, hindi po ito Catholic invention, ito po ay bahagi talaga ng kasaysayan ng kaligtasan. In Genesis 37, nagkaroon po ng panaginip si Joseph at ginamit po ito ng Diyos upang ihayag ang kanyang plano. In Daniel 7, nakakita po si Daniel ng mga vision tungkol po sa mga kaharian ng mundo. In Matthew 17, nagpakita po si Moses at Elijah sa bundok ng Transfiguration. In Acts chapter 9, nagpakita po si Kristo kay Saul. At binago po nito ang kanyang buong buhay. In Revelation, halos buong aklat po ay serye ng mga vision ni San Juan. Ibig sabihin naman po nito, ang supernatural visions po ay hindi banyaga sa Biblia. Ngunit narito po ang mahalagang punto. Hindi po ibinigay ng Diyos sa mga vision para gawing entertainment. Hindi po yan para magpasikat. Hindi po yan para gawing celebrity ang isang tao. Kapag may vision sa Biblia, karaniwan po itong may layunin. Tawagin ang tao sa pagsisisi, ihanda ang bayan ng Diyos, magbigay ng babala, magbigay ng pag-asa, magpalakas ng pananampalataya. Now, ito pong malalim na katotohanan. Ang tunay po na vision mula sa Diyos ay laging nagtutulak po sa tao palapit kay Kristo. Hindi po palayo sa Kanya. So kung isang vision po ay nagiging sentro ng pansin kaysa kay Jesus, ako po, kailangan na po itong suriin. Dahil ang tunay po na gawa ng Diyos ay laging nagtuturo po pabalik sa Kanyang anak. Now, ano po ang opisyal na posisyon ng simbahan tungkol dito? Ito po kasi ang bahagi na hindi po alam ng maraming tao. Akala po ng ilan, kapag may nagsasabing nakakita sila ng apparition, automatic na itong pinaniniwalaan ng simbahan.
Ngunit hindi ganoon po ang Catholic Church. Sa katunayan po, isa sa pinakamaingat na institusyon sa mundo pagdating po sa supernatural claims ay ang simbahan talaga. Bakit? Dahil alam po ng simbahan na hindi lahat po ng supernatural ay galing sa Diyos. In 1 John chapter 4 verse 1, sinasabi po dito, "Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits." Iyan po mismo ang ginagawa ng simbahan. Sinusuri, inaimbestigahan, pinag-aaralan, pinaghihintay. Minsan po, inaabot po ng dekada bago kilalanin po ang isang aparisyon. Dahil po ang katotohanan po ay hindi natatakot sa pagsusuri. Maliwanag po yan. Kapag tunay itong mula sa Diyos, lalabas po talaga ang katotohanan. At dito po mahalagang maintindihan ng isang konsepto, private revelation. Ang Fatima po ay hindi kabilang sa public revelation, kagaya ng Biblia. Ano pong ibig sabihin nito? In Hebrews chapter 1 verse 1 to 2, sinasabi dito, "In these last days, He has spoken to us through His Son." So, ibig sabihin naman po nito, kumpleto na ang public revelation kay Kristo. Wala nang bagong ebanghelyo, wala nang bagong apostol, wala nang bagong doktrina na kinakailangan para sa kaligtasan. Kaya ang Fatima po ay hindi dagdag sa Biblia. Hindi po ito bagong katotohanan. Ang layunin po nito ay paalalahanan tayo sa mga bagay na nakalimutan na natin. Ibalik tayo sa Ebanghelyo, gisingin tayo sa spiritual na pagkakatulog. Kaya ano pong nilalaman ng third secret? Well, pagkatapos nga po ng mahabang dekada ng paghihintay, noong taong 2000, inilabas po ng Vatican ang opisyal na teksto ng third secret. At ang nakita po ng mga bata ay hindi po simpleng mensahe. Ito po ay isang simbolikong vision. Nakita po nila ang isang bishop dressed in white, mga wasak na lungsod, mga pari at obispo, mga martir, mga pagdurusa, pag-uusig, at isang tila po pag-atake laban sa simbahan. Ang bishop dressed in white po ay madalas na inuunawa bilang Santo Papa. At nang barilin po si Pope St. John Paul II noong May 13, 1981, eksaktong anibersaryo po ng unang aparisyon sa Fatima, marami pong nakakita ng malalim na koneksyon ito. Si Pope John Paul II mismo po ang naniniwala na ang kanyang pagkaligtas ay bunga ng espesyal na proteksyon ng Our Lady of Fatima. Ngunit dito po nagsimula ang debate. May ilan po na nagsasabing, ito lang ba talaga yon? May kulang pa bang bahagi? May hindi pa ba na ilalabas? At hanggang ngayon po patuloy po mga diskusyon. Pero narito pong madalas na nakakaligtaan ng tao. Minsan, mas interesado po tayo sa sekreto kaysa sa mensahe. Mas interesado tayo sa misteryo kaysa sa conversion. Mas interesado tayo sa conspiracy kaysa sa pagsisisi. At marahil kung magsasalita ngayon si Sister Lucia, naku po, maaaring sabihin niya na hindi ang sekreto ang pinakamahalaga, kundi ang pagtugon natin sa tawag ng Diyos. Dahil sa dulo po, ang puso ng Fatima hindi po tungkol sa pagtatago ng impormasyon, kundi tungkol po sa pagbubukas ng puso sa Diyos. Maliwanag po yan. Now, bakit parang nangyayari po ito ngayon? Well, ito po ang dahilan kung bakit marami ang natatakot. Dahil kapag tinitingnan mo ang mundo ngayon, nakikita mo na nagkakaroon ng pagkawala ng faith, pag-atake sa pamilya, moral confusion, spiritual darkness, pagkawala ng Diyos sa lipunan. In Matthew 24 verse 12, sinasabi dito, "Because wickedness is multiplied, the love of many will grow cold." Ito pong malalim na reality. Maraming tao pong naghahanap ng success, ng pleasure, ng fame, ng power, pero nawawala po ang Diyos sa gitna ng lahat. At ito po mismo ang paulit-ulit na babala ng Fatima. Kapag lumayo ang tao sa Diyos, darating po ang kaguluhan. Pero sandali lamang po. Kung nakakatakot ang lahat na ito, may mas mahalagang tanong. Gusto ba talaga ng Diyos na matakot tayo? O may mas malalim po na mensahe? Dito na po nagiging kakaiba po ang Fatima. Dahil sa likod po ng warning, may napakalaking pag-asa. Now, maraming tao po nakafocus sa secrets, sa prophecy, sa mystery. Pero nakakalimutan po nila pinaka-importanting bahagi, ang rosaryo. Paulit-ulit po yan ang sinasabi ni Mama Mary. Pray the rosary. Bakit? Dahil ang rosaryo po ay hindi simpleng repetition. Ito po ay pagninilay sa buhay ni Kristo. At sa panahon po ng kaguluhan, ang panalangin po ang nagbabalik ng kapayapaan sa puso. Kaya ang pinakamalaking laban po ngayon ay hindi po political, hindi po economic, hindi po technological, spiritual. Kagaya po ng sinasabi in Ephesians chapter 6 verse 12, "Our struggle is not against flesh and blood." At dahil po sa mensahe ng Fatima, ang tunay po na laban ay laban po para sa kaluluwa ng tao. Kaya anong nais po na ipahiwatig ng Diyos? Hindi po para sabihin ng exact end of the world. Hindi po para gumawa po ng panic.
kundi para sabihin na magbalik loob, magdasal, magkumpisal, bumalik kay Kristo, mamuhay ng banal. Kaya ito po malalim na reality. Minsan po akala natin marami pa tayong oras. Pero ang Fatima po ay parang alarm clock ng langit. Gisingin tayo mula sa spiritual sleep. Kaya paano kung ang tunay po na secret ng Fatima ay hindi po tungkol sa hidden documents, kundi tungkol po sa bagay na ayaw tanggapin ng mundo. Na ang pinakamalaking problema ng tao ay hindi po politics, hindi po economy, hindi technology, kundi kasalanan. At ang tunay na solusyon ay pagbabalik sa Diyos. Marahil ang pinakamalaking misteryo po ng Fatima ay hindi po kung ano ang nakatago, kundi kung bakit kahit paulit-ulit ng tinatawag ng langit ang tao, patuloy pa rin tayong lumalayo sa Diyos. Kung ang Fatima po ay may isang mensaheng paulit-ulit, ito po iyon. Ang mundo ay nangangailangan ng conversion. Hindi lang impormasyon, hindi lang debate, kundi tunay na pagbabalik loob. At sa gitna po ng takot, isang pangako po ang nananatili. In the end, my immaculate heart will triumph. Kaya ka-curious, marahil po ang pinaka-nakakatakot na bahagi ng third secret of Fatima ay hindi po ang prophecy mismo, kundi ang posibilidad na nakikita na natin ang mga babala, pero ayaw pa rin nating magbalik loob sa Diyos. Kaya kung saan po kayo sa video na ito, please comment down below. Our Lady of Fatima, pray for us. Please like and share, bahagi po natin ito at suportahan po natin ang ating YouTube channel. Ang link po ay nasa description. God bless po sa ating lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.